Magandang araw po ulit mga ka-Bible. Welcome po sa ating channel. Nandito na naman po ulit tayo sa ating series na Christianity 101 kung saan pinag-uusapan natin ng lahat ng mga basic fundamentals ng pagiging isang Kristiyano. Ito po yung pangatlo or huling topic natin pagdating sa topic natin na Trinity pero sa persona pa lang ni God. Okay? Wala pa po yung persona ni Jesus Christ at ni Holy Spirit. Ito po ay sa persona pa lang ni God. Pero po dito po sa topic na to, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na the Triune God or Trinity. Mas kilala natin Trinity. At saka po yung mga pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang names ni Lord. Okay? So, kung ready na po tayo, tara po mga ka-Bible, part 3 tayo. Okay po, topic natin Trinity. So, i-explain po muna natin to. Ano po ba yung Trinity? Ibig sabihin po ng Trinity, kailangan muna natin matandaan na there is only one God. Okay? Pero iisa sila pagdating sa kanilang mga essence. Okay? So, there is only one God and God is one in regard of the essence. Verse po dyan is yung Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Okay? So, clear naman po sa ating mga Kristyano, ganun din po sa Bible, ang dami po natin makikita sa Bible na nagsasabi o nagpapatunay na there is only one God. Okay? So, pero yung one God na yun, meron siyang tatlong persona. Meron siyang three distinct person. Okay? Yun yung si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? Pero hindi si God the Father, hindi siya si God the Son. Si God the Holy Spirit, hindi rin siya si God the Father. At si God the Son, hindi siya si God the Holy Spirit. Okay? So lahat sila distinct. Meron silang may kanya-kanya silang pagka-Diyos. Okay? So God in three in respect to persons because each has the essence of God and possesses the fullness of God. Okay? So pangatlo, each person is fully God. So si God the Father is fully God. Alam natin yan, siya yung sovereign Lord natin overall throughout the scripture. Ganon din si God the Son, He is also fully God. Maraming hindi naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Pero tayo bilang mga Kristiyano, pinanghahawakan natin yung John 1 to 4 na sinasabi na the Word was God. Okay? Yun yung shortcut ng verse na yun. Na yung Word na pinapaniwalaan nila noon nung panahon ng Old Testament, nagkatawan tao at yun, nagkatawan tao na yun ay Diyos. Okay, so nag-explain yan or nag-affirm yan ng deity ni Christ na He is God as well. Okay? So ganun din si the Holy Spirit, 'di ba? Sa nung si Jesus Christ pinahayo or sinabihan niya yung mga disciples niya na sa Matthew 28:19 na baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So matik na si Jesus Christ nilagay niya sa equal level yung Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Holy Spirit is also God. Okay? So, yan yung mga basic pagdating sa Trinity na dapat natin maintindihan. Okay? Pero, pag i-define or yung mga scholars o yung mga theologians, dinefine nila yung Trinity o yung tinatawag na the Triune God at ang definition nila is composed of three united persons without separate existence, so completely united as to form one God. Okay? Yun nga yung three united first person, yun yung si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Katulad na sabi ko kanina, katulad na sa picture, si God the Father is God, si God the Son is God, and si God the Holy Spirit is God. Pero hindi si God the Father is the Son, the Father is
not the Holy Spirit, at hindi rin si God the Son is the Holy Spirit. So, hindi. Magkakaiba sila pagdating sa distinction. Di ba? At yung word na Trinity itself, sa pag-aaral talaga nito ng malalim, masasabi na hindi ito yung magandang pagdi-describe. Hindi ito yung word na mas maayos para ma-describe yung three persons na united pagdating sa Trinity. Kasi ang dinidescribe lang ng Trinity yung tatlong persona, pero yung pagiging united nila hindi kasama dyan. Di ba? So mas maayos daw or mas okay daw gamitin yung tinatawag na triunity or the triune God. Okay? At yung German word ng triune ay kahit anong gawin ko po, hindi ko po talaga mabasa, pero nandiyan sa screen yan. Ang ibig sabihin po niyan, three oneness. Ibig sabihin, dyan sa three oneness, makikita mo na yung unity ng tatlong persona na yun. Okay? Kaya yan ang mas maayos mag-express ng concept ng Trinity. Okay? At ang Trinity po, alam natin yan, fundamental yan sa ating Christian faith. Alam din natin na bawat isa may mga kanya-kanyang essentials, nagpo-form sila together as one, united sila. Pero ang basic explanation lang po niyan, ang Diyos po natin, tatlong persona pero hindi po tatlong Diyos. Katulad ng binasa natin kanina, God is one, di ba? Only one. So it's not 1 plus 1 plus 1, hindi po yun, di ba? Hindi 1 plus 1 plus 1 equals 3, kundi 1 times 1 times 1 equals 1. Okay? So, the Trinity daw po, isa ito sa mga may hirap i-explain pagdating sa doktrina ng Diyos. Unang-una, hindi po binabanggit sa Bible yung the word Trinity itself. Pero at the same time, kahit na mahirap to explain, kahit wala sa Bible yung word na Trinity, ito rin yung pinaka heart ng Christian doctrine. Okay? So, kapag dinidescribe daw ang Trinity, ang talagang pinapatukoyan lang nito yung unity ng tatlong eternal persons na yun, di ba? At yung kahit na yung word na person, yun lang yung kaya natin i-explain sa persona ng Diyos eh. Kasi limited yung knowledge natin eh, yung wisdom natin eh. So ang kaya lang natin i-explain, person yan, persona yan, di ba? Yung ganun. Hanggang doon lang. Pero maaaring hinayaan yun ng Diyos na explain natin sila or siya as three person para mas madali nating maintindihan yung mga roles nila. Yung mga roles ng bawat isa. Okay? So katulad ni God the Son, equal siya kay God the Father, equal siya kay Holy Spirit. Lahat silang tatlo i-equal lang as God. Pero si God the Son, He is forever begotten by the Father. Di ba? At yan yung supporting verses nasa Psalms 2:7. Ganon din si the Holy Spirit, di ba? Nagpuproceed naman siya galing kay God the Father and God the Son. Sinabi din yun sa John 15:26. Okay? Kung may mga Bible tayo, verify na lang po natin. Bible apps, ganun din po. Pero siguro, mas mainam din na gamitin yung person para mas maintindihan natin yung roles nila, yung duties nila. Okay? Doon lang yun. Pero pagdating sa pagiging Diyos, iisa sila. Okay? So, sa Old Testament, hindi masyadong makikita yung Holy Spirit, God the Father, God the Son, yung ganong word. Pero kapag ginagamit yung word na God as Elohim, yung Elohim God, ang formula nun is Trinitarian. Okay? Sa pagdating sa pag-worship kay Lord. Ibig sabihin nun, plural name yun ni Lord. Okay? So, makikita. Next slide tayo. Yung three person, pagdating sa Old Testament, makikita natin dito sa kung isa-isay natin si Father muna, makikita natin sa Genesis 19:24, 'di ba? Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of
the heaven. Okay? Capital Lord, lahat ng letters capital, ibig sabihin Elohim yan. Plural yan. Okay? Ganon din si God the Son, for us unto a child is born, unto a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, habang binabasa pa lang natin, alam na natin na si Jesus Christ talaga yung pinapatukuyan, di ba? Kahit na hindi pa sinisilang si Jesus Christ niyan. Matagal pa bago isilang si Jesus Christ niyan. Alam natin nandoon na siya, di ba? Ganon din sa si Holy Spirit sa Genesis 1:2, unang-unang chapter ng Bible, di ba? Sabi, the earth was without form and void, and darkness was on the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. Okay? So, ibig sabihin, ano na sila? Present na sila sa Old Testament pa lang. Okay? And then, ito sa verse na to ng Isaiah 48:16, makikita natin yung tatlo sila mismo. Okay? So, sabi dito, isipin natin si Jesus Christ yung nagsasalita, "Come near to me, hear this, I have not spoken in secrets from the beginning, from the time that I was there." Diba? "And now the Lord God and His Spirit have sent me." Pinadala na ako ngayon. Beginning pa lang, nandoon na ako eh. Pero ngayon, pinadala na ako. Parang ganun, di ba? Yun yung ibig sabihin niya. Okay? So, Trinity doctrine, pagdating naman sa New Testament, mas napapansin na siya. Mas, ano na siya, mas madali mo na siyang makita, mapatunayan. Katulad sa baptism of Jesus Christ sa Matthew 3:16-17, di ba? Nung binautismuhan ni John the Baptist si Jesus Christ, may lumabas na spirit na korteng kalapati o dove, tapos nagsalita si God the Father, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Di ba? Ganon din sa nung binasa nating verse kanina, yung Jesus taught the Trinity when He spoke of sending the Holy Spirit from the Father, di ba? Yung sinabi niyang, "But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, whom proceeds from the Father, He will testify of me." Okay? So, sinasabi ni Jesus Christ na may parating na helper na galing kay God the Father. So, tatlo sila uli. Okay? Tapos, ganun din yung pagdating sa mga apostolic benediction ng mga early churches noon, lagi nilang sinasabi, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen." At tayo po, lagi natin yan naririnig sa church bago matapos ang service, di ba? So, triune God, Trinity. Okay? So, ganun din sa baptismal formula, di ba? Baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Okay? So, mas nakikita yung doktrina ng Trinity sa New Testament kumpara sa Old Testament. Pero nandoon yun lahat. Nakasenter yun yung Bible sa Trinity. Okay? So, ganun din yung atoning death ni Jesus Christ. Alam natin, or tayong mga Kristiyano, alam natin na yung Trinity, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, present siya. Present sila nung time na nasa cross si Jesus Christ. Involved sila doon lahat. Di ba? Okay? Okay? So, pagdating naman sa mga analogies about Trinity, ito yung mga pwede nating para mas lalo nating maintindihan or makumpara. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi 1 plus 1 plus 1 equals 3, pero 1 times 1 times 1 equals 1. 'Di ba? Katulad ng tubig, 'di ba? May tatlong form siya, ice, liquid, and steam, 'di ba? So, ganun din yung three-leaf cover, 'di ba? May tatlong distinction, pero may iba't ibang identifiable parts. Okay? Yung itlog, may shell, may white, and may yolk. At yung triangle, alam natin yan talaga yung ginagamit pagdating sa Trinity, unity in a single triangle with three distinct but form one triangle. So, ganyan natin maikukumpara yung mga
kung paano ba natin i-explain or maintindihan yung Trinity. Di ba? Katulad ng araw, na si God the Father yung araw, God the Son yung ilaw, at si God the Holy Spirit yung init. Okay? Ganon din tayo. Kaya natin makaintindi, kaya natin makaalala, at meron tayong kanya-kanyang will. Di ba? Trinity. United in one. Three distinct person united in one. Okay, so klaro na tayo sa ating topic na Trinity. Ngayon, jump naman tayo, talon naman tayo sa topic na the names of God o yung mga pangalan ni Jesus Christ. Para kasi marami din akong mga naririnig o nakikita na bakit or mga na bakit daw ang daming pangalan ng Diyos. 'Di ba? So isa-isahin po natin. Okay? So sabi in many cultures a name is given to a person to describe their character or the aspiration of parents to see certain character develop in the life of their children. Okay? So nung unang panahon ng Bible, ganun daw sila magpangalan sa mga anak nila. Kung ano yung gusto nilang mangyari do sa anak nila or kung paano nila dinidescribe yung character ng anak nila, yun ang pinapangalan nila. 'Di ba? Kaya siguro ako pinangalanan ng ni mama ko na Richard siguro dahil kamukha ko ata si Richard Gomez. Pero joke lang po 'yun. Ang kamukha ko pa talaga yung tatay ko kasi Richard din po pangalan nun eh. Pero nakuha po natin yung point, 'di ba? So kung ano yung nagdi-describe sa pagkatao, sa character or gusto ng magulang para doon sa anak nila, yun ang pinapangalan po nila sa anak nila. Okay? Throughout the scripture, God is described by various names and titles which emphasizes specific things which are true about God. So, dyan pa lang sa sentence na yan, alam na natin na, kaya pala maraming pangalan ni Lord. Kasi pala yung tao, kung ano yung na-experience niya na galing kay God, pinapangalanan niya si God ng ganun. Di ba? Kunyari, tayo, may sakit tayo, tapos humiling tayo kay Lord na, Lord, pagalingin mo po ako. Tapos naramdaman mo talaga na pinagaling ka ni Lord. Ngayon, tatawagin mo na si Lord as God who healeth thee. Di ba? Yun ang ibig sabihin po noon, di ba? There are many names of God in Scripture, but there is much we can know about God. Di ba? So, sige po, bigyan natin ng pansin itong mga pangalan ng Diyos. Sa Old Testament, pangalan ng Diyos nagfo-fall lamang po sa dalawang grupo. Okay? Yung una, tinatawag na primary names. Ibig sabihin, ito talaga yung pangalan ng Diyos, pinangalan niya sa sarili niya. Okay? Yung pangalawa naman na grupo, yung compound names. Ito yung sinabi ko kanina na pangalan ng Diyos, pero naging pangalan niya yun dahil sa mga na-experience ng mga tao tungkol sa kanya. Okay? Isa-isahin natin. So, pagdating sa primary names, unang pangalan niya, Elohim. Diba? Ibig sabihin ng Elohim is God. Okay? So, ito yung most used name ni God sa Old Testament. Okay? So, ibig sabihin nito, a strong one who manifests himself by His word. Okay? Ito rin yung both the first and last name of God used in Scripture. Diba? Sa Genesis 1:1, in the beginning, God. That's Elohim pag translate sa language po nila noon. Diba? Created the heavens and the earth. Tapos pagdating naman sa dulong-dulo ng Bible, Revelation 22:11, and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God or Elohim shall take away his part of the book of life from the holy city and from the things which are written in this book. So, yan ang pangalan ni Lord. Primary name niya. Elohim, God. Okay? Pangalawa, Jehovah. Okay? Yung Jehovah at Yahweh, iisa lamang po yun. Kasi wala naman po talagang vowels ang Yahweh, wala namang vowels ang Jehovah. So yung Yahweh noon is YHWH. Pero minsan
Ang Y, na pwede din banggitin na J, tapos H, tapos yung W, nababanggit din na V, and then H, kaya Jehovah, Yahweh. Ang ibig sabihin naman yan, Lord. Okay? Ito yung sometimes called the covenant name of God because it is most often used in the context God relating to His people. So kapag yung si God, nakikipag-usap siya sa tao, ito yung pangalan niya, Lord. Dito papasok yung I am or I will become. I am what I am or I am that I am. Okay? Jehovah yun. Okay? So, it is based on the verb to be and may be translated I am or I will become sa original language nung Bible. Okay? So, Bible teachers see this name as promise that God will become what is need most in the life of His people. Okay? So, kapag si Lord lang, dinidescribe lang siya lang, katulad kinikwento niya kay Moses na nung create ko ang buong mundo, Elohim siya nun. Pero kapag nakipag-usap na siya sa tao, Jehovah na siya nun, di ba? Okay? So Adonai, lagi natin yan naririnig kay King David, di ba? Adonai, ibig sabihin yan, Lord, pero small letter yung ORD sa Lord, or Master. Okay? Emphasizes his authority over his possession. Yan ang ibig sabihin ng Adonai. Okay? So, pagmamayari ka niya. Okay? So, yan yung tatlong primary names of God in Scripture na ginamit niya. Okay? So far. Ngayon, yung mga compound names, dyan na papasok yung uh, mga El Shaddai, mga Jehovah Jireh, okay? Pero isa-isahin natin para mas madaling maintindihan. Pagdating sa mga compound names, ito yung nagpapatungkol sa nature or attributes ng Diyos. Okay? So, syempre, Elohim, God, magfo-fall dyan yung, ibig sabihin kasi ng El is God. So, magfo-form dyan El Shaddai or Almighty God or All-Sufficient God. Diba? Makikita natin yan sa verse ng Genesis 17, 1-2. When Abraham was 90 years old, the Lord appeared to Abraham. Okay? And said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. So, El Shaddai yun. Okay? Makikita din natin yung El Elyon. Ang ibig sabihin is Most High who possesses heaven and earth. Okay? So, si Melchizedek, King of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High sa Genesis 14:18. Okay? So, El Elyon naman yun. Ibig sabihin, Most High. El Olam, God everlasting or everlasting God sa Genesis 21:33, sinabi ni Abraham dyan, nagtanim siya ng tamarisk tree dyan, di ba? Tapos tinawag niya tong everlasting God. Okay, so lahat ng pangalan na yan, hindi po yan mga religion. Mga pangalan po yan ni Lord based sa kung paano sila dinescribe ng mga tao or characters sa Bible. Okay? So, under Elohim is El Shaddai, El Elyon, El Olam. Tapos, under Jehovah, dyan papasok yung Jehovah Shabbat or Lord of Hosts, di ba? Na sinabi sa Psalms 24:10, di ba? Who is this King of Glory? The Lord of Hosts is the King of Glory. Ganon din si Jehovah Jireh, the Lord will provide, di ba? Si Abraham din yan, nung muntik niyang ialay si Isaac, narinig niya ang tinig ng Diyos at sinabi, the Lord will provide. Okay? So, ganun din yung si Jehovah Rapha, the Lord that heals. Siyempre, siya yung nagpapagaling sa ating may mga sakit. So, pero hindi ibig sabihin, yan na yung pangalan niya. Kumbaga, yan lang yung pagkakadescribe ng mga naka-experience sa kanya. Okay? Ganon din yung Jehovah Nisi, Lord our banner, si Moses yan, di ba? Sinabi ni Moses yan,
nag-build siya ng altar, tapos tinawag niya itong The Lord is my banner. Ganon din yung Jehovah Shalom, Lord our peace. Si Gideon naman yan, di ba? Na nagbigay sa kanila ng, nung nakamit nila yung kapayapaan, tinawag niyang si Lord na The Lord is peace. Ganon din yung Jehovah Rohi, The Lord is my shepherd. Alam na natin yan kung sino yung nagsabi niyan, si King David, di ba? Sa Psalms 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Pero hindi yan talaga literally primary names ng Diyos. Compound names lang kung paano lang natin dinidescribe ang Diyos based sa personal experience natin sa Kanya. Okay? So, yung mga yan po, hindi po yan iba't ibang religion na nakikita natin lalo na dyan sa Pilipinas na may El Shaddai, may Jehovah Rapha, may Jehovah Nissi na mga nakikita nating church. Hindi po. Pangalan, ano lang po yun, pagkakadescribe lang po yun ng mga taong na-experience nila yung glory ng Diyos sa kanila. Okay po. So sa conclusion, dito na po nagtatapos ang ating lesson and hopefully po marami tayong natutunan. Pero gusto ko tapusin na marami po pa pong other names ang ating Panginoon na ginamit sa Scripture. Pero lahat po ng yon ay mga unique na para lamang po kay Lord. Okay? And then the more we learn more about who God is and how He relates to us, the more we will be able to trust Him and worship Him for who He is. In the first place po, ang goal po natin dito ay para magkaroon tayo ng greater God. Para pagka nakilala natin yung ating greater God, magkakaroon tayo ng greater faith. Okay po? So again po ulit, hopefully nakapagbigay po ulit tayo ng mga magagandang insights kung paano natin mas makikilala at ma-appreciate ang ating Panginoon. Hanggang sa muli po mga ka-Bible. God bless po.